Trending na naman itong si Chloe San Jose at may bago na naman itong pasabog kay Tony Talks na di umano'y biktima raw siya ng domestic violence. Gaano kaya ito katotoo? Stay tuned mga marites. Sa edad na 18 ay nagdesisyon ang content creator na si Chloe San Jose na lumaya sa kanilang bahay dahil toxic na raw ang pananatili niya roon. Nakaranas daw ng domestic violence ang girlfriend ni Carlos Yulo sa loob mismo ng kanilang tahanan na nandoon ang kanyang matinding trauma. Uy, totoo nga kaya ito? Bata pa lang daw siya ay grabe na ang inaabot niyang physical and verbal abuse mula sa ilang miyembro ng pamilya na nakaapekto sa kanyang mental health. So na all. Sa latest interview ni Tony Gonzaga kay Chloe para sa kanyang YouTube channel na Tony Talks, ibinahagi ng jowa ni Chloe ang ilang detalye tungkol sa kanyang kabataan. I experienced po domestic violence, kaya po noong 16 gusto ko na talagang umalis po, pero since minor po ako, I couldn't, sabi ni Chloe. So naghihintay pa po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis po ako. Ang pagbabahagi ng dalaga sa naturang panayam ni Tony. Nang mag-high school daw siya sa Australia, ginawa ni Chloe ang lahat para makaiwas sa pamilya. Halos lahat ng extra curricular activities sa school ay sinahilihan kahit pa nangyaring ito'y tuwing weekends. Ayon pa sa vlogger, nagdesisyon siyang umalis sa kanyang bahay habang kumakailan sila ng kanyang magulang at kapatid. Nag-aaway sila ng kanyang nanay hanggang sa tuluyan na siyang sumabog. Totoo nga kaya ito? Sa isang kaibigan, pansamantalang nanirahan si Chloe at nagpasalamat siya dahil tinanggap siya ng pamilya nito at tinuring na ring parang pamilya. Tinulungan din siya ng kumukup sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral. Wow, sana all. Sana totoo to. Say pa ng dalaga, may pagkataon naman na nag-effort siya para magkaayos sila ng kanyang nanay, pero sa bawat pag-uusap ay palagi na lang itong nauuwi sa bangayan, kaya mas lalo nang lumalim ang galit nila sa isa't isa. Kaya siguro kung anong ginawa niya sa kanyang magulang, ganun siguro ang gusto niyang mangyari sa magulang ni Carlos. Yung parang sa tawag nito, kung baga, kung ano yung nafe-feel niya sa mami niya, gusto niya ding ma-feel din yun ni Carlos sa kanyang ina. Gusto niyang suluhin. Ganun ba, Chloe? My goodness. This is big wrong. Like, nagiging okay sila for the first 1 to 2 weeks po. Tapos, babalik ang pattern namin na nag-aaway po kami. So, then, sabi ko, hindi talaga healthy. I have to parang remove myself from this environment po. Nakausap naman po kami, nag-try, pero hindi po talaga nag-work. Parang 2020 din, nag-try kami mag-usap, pero po parang nakikita ko pong pattern ganon pa rin po. Parang may konting true, maraming false. Nang makagraduate siya ng high school at nagkaroon ng pagkakataon, kumuha na sariling matutuluyan si Chloe at kinuha na rin ang kanyang kapatid tulad ng ipinangako niya. Say pa ng girlfriend ni Chloe, kaya po siguro yun nami-misunderstood yung tapang ko po, kasi nga po they don't know naman what happens sa early childhood ko. Hindi naman yan sa childhood, Chloe. Talagang better ka. Hindi mo, gusto mong ikaw palagi ang tama. Gusto mong lumuhod sa'yo yung parents mo. Hindi naman po tama yan. Diba? Kailangan magpakumbaba kung anong naabot
sa ano ko nga, wala kang naabot eh. Kasi nakikisaw-saw ka lang sa kasikatan ni Kaloy. Diba? Ano bang naipagmalaki ni Chloe San Jose? Comment down kayo dyan guys para ma-research natin kung ano yung mga narating ni Chloe sa buhay. So hanggang dito na lang mga Marites. Don't forget to like, share, and subscribe. Coridad Official TV. Hanggang sa muli. Thank you so much.